Gamit ang isang magarang sasakyan, ay tinungo ng gobernador at ng kanyang tagapangalagang si Simon ang probinsyang kinalalagakan ng Berdugo. Walang nakakaalam ng tunay na pangalan nito. Binansagan lamang itong Berdugo dahil sa dami na nitong napatay na mga bagito at bihasang mga antingero. Oo, at isa ring antingero ang Berdugo. Subalit ginagamit niya ang taglay na kakayanan ng kanyang mutya sa mga hindi kanais-nais na bagay. Lalo pa nga at may kapalit na malaking halaga. Kapag tag-araw ay hindi pumapatay ng antingero ang Berdugo o kahit isangkot ang sarili sa isang kumbate. Sa sobrang daming malalakas na antingero ang nagkalat sa buong lalawigan, ay hindi niya isinusugal ang kanyang kaligtasan kapag panahon ng tag-araw. Kahit gaano pa kalaking halaga ang ibayad sa kanya. Pero kapag tag-ulan ay iba na ang usapan. Kung pangsyam sa pinakamalakas na antingero ang Berdugo sa panahon ng tag-araw, ay maituturing ng isa sa 5 pinakamalakas na antingero ng buong lalawigan ng Berdugo. Sa panahong nababasa ng ulan ang buong kalupaan ng lalawigan, tangan-tangan ng Berdugo ang mutya ng putik. Higit na mas malakas, mas mabilis, at mas makunat ang kanyang kalasag kapag nakatapak siya sa lupang nababasa ng tubig ulan. Pumarada ang sasakyan ng gobernador sa harap ng isang mansyon na hindi naliligiran ng kahit anong pader. Hindi nakatakataka ang bagay na yun dahil ang nakatira sa mansyong yun ay isang malakas na antingero, ang Berdugo. Sa isang lamesang naroon ay nagkukumpulan ng mga kalalakihan na nag-iinuman ng lambanog at namumulutan ng inihaw na ulo ng baka. Nagagayakan ng mga ito ng mga pistola sa kani-kanilang tagiliran. Nang bumaba ng sasakyan si gobernador at si Simon, ay agad na nagsitayuan ang 10 kalalakihan. Sa itsura pa lang ng tinataglay na enerhiya ng 10, ay alam na ni Simon na mga antingero din ng 10 kalalakihang yun. Ang isa sa mga kalalakihang yun ay pumasok sa mansyon, habang ang natitirang 9 ay humarap sa gobernador at kay Simon. Agad na kilala ng mga kalalakihan ng 2 bisita. Sino ba namang hindi makakakilala sa isang demonyong gobernador at sa pinakamalakas na antingero ng lalawigan na kay rami ng pinatay na tao? Nasaan ang Berdugo? Maigsing tanong ni Simon na sinundan pa ng nakakalokong pagkakangisi. Hindi naman nakaligtas ang ekspresyong yun sa mga mata ng gobernador. Simon, tandaan mong naparito tayo para hingin ng tulong ng Berdugo. Litanya ng gobernador. Tila pinapaalala sa kanyang tagapangalaga kung ano ba talaga ang kanilang pakay sa pagpunta sa probinsyang yon. Matagal nang nanunungkulan sa kanya ang kanyang tagapangalagang si Simon. Batid ng gobernador ang dating naranasan ni Simon mula sa kamay ng Berdugo. Hindi pa ganoon kalakas si Simon noon. Isang opisyal din ang umupa sa Berdugo para patayin ito. Tag-ulan ng mga panahong yun. Sa sobrang lakas at bilis ng Berdugo, ay halos walang kalaban-laban si Simon sa naging kumbate sa pagitan nilang dalawa. Halos mapatay ng Berdugo si Simon
kung hindi lamang ito nakilala nito. Noon kasing panahong iyon ay nanunungkulan na rin si Simon sa gobernador. At dahil namukaan siya ng berdugo na isa siya sa naglilingkod sa gobernador, ay iniwan na lamang siya nitong naghihingalo sa putikan. Pero iba na ang panahon ngayon. Mas higit pang tumaas ang antas ng kakayanan ni Simon. Buhat ng pondohan ni gobernador ang kanyang naging pagsasanay. Dagdag pa ang mga mabibigat niyang karanasan para lumaban at pumatay ng mga malalakas at bigating mga tao, mga kapwa antingero, manlalason, mangkukulam o maimpluwensyang opisyal ng gobyerno. Hindi niya lang magawang makipaghiganti sa berdugo dahil masyado itong madulas. Hindi nagkukrus ang kanilang landas. Isa pa ay may tungkulin siyang dapat gampanan, ang maging tagapangalaga ng gobernador sa lahat ng oras at pagkakataon. Subalit heto na naman ang pagkakataon. Maaaring magkita sila ng berdugo sa mga oras na yon. Nararamdaman niya ang enerhiya nito sa loob mismo ng mansyon. Uulitin ko, nasaan ang berdugo? Sa pagkakataong yun ay nawala na ang pagngisi sa mukha ni Simon. Simon, wala dito ngayon ang berdugo. Sagot ng isa sa mga kalalakihang naroon. Sinungaling! Mabilis na sinuntok ni Simon ang sumagot na lalaki. Napaatras yun ng 5 metro bago tumumba sa lupa. Nagsitanggalan din ng mga ngipin noon at nabali ang ilong. Nang daluhan yun ng mga kasama ay nakumpirma ng mga ito na binawian na ng buhay ang kasama nila. Akmang susugod ng mga kalalakihan nang lumabas sa pinto ng mansyon ang isang malaking lalaki na may hawak-hawak na itak. Ang sandatang tangan-tangan nito ay 4 na beses ang laki kesa sa ordinaryong itak. Iyon ay walang iba kundi ang berdugo at ang sandata nitong higanteng itak. Hindi pa man nakapagsasalita ang berdugo ay mabilis na inihagis ni Simon patungo rito ang isa sa kanyang kambal na kutsilyo. Napakabilis noon. Subalit prinotektahan lamang ng berdugo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagharang ng kanyang higanteng itak. Doon tumama ang kutsilyong ibinato ni Simon na sana ay tatama sa dibdib nito. Pero nang tanggalin ng berdugo sa kanyang harapan ang nakaharang na sandata, ay wala na sa dating posisyon nito si Simon. Naramdaman na lamang ng berdugo ang isang malamig na bagay sa kanyang batok. Nasa likuran niya na si Simon. Nang makitang nasa panganib ang kanilang amo, ay nagsipagdukot ng kanya-kanyang baril ang bawat kalalakihang naroon at itinutok sa lokasyon kung nasaan si Simon at ang berdugo. Tantunan mo ang amo namin kung ayaw mong mamatay! Sigaw ng mga kalalakihan. Papatayin niyo ako? Bakit? Kaya niyo? Baka nakakalimutan niyong hindi nakatapak sa putik ang amo niyo. Sige at iputok niyo yung mga baril niyo. Tignan natin kung sino ang mamamatay sa aming dalawa. Nang uuyam at nang hahamong litanya ni Simon, hindi pa rin ito binababa ang pagkakatutok ng kutsilyo nito sa batok ng berdugo. Tama na yan, Simon. Hindi kalaban ng berdugo. Kailangan natin ng tulong niya. Pasigaw na sambit ng gobernador. Makikita na ang galit sa mga mata nito. Doon lamang natauhan si Simon. Ibinaba nito ang kutsilyo na kaninang nakatutok sa batok ng berdugo.
Nakahinga naman ng maluwag ang mga kalalakihang tauhan ng berdugo. Naglakad ang berdugo patungo sa kinatatayuan ng gobernador. "O Gob, bakit ka naparito? At bakit gusto niyo akong patayin?" Sambit ng berdugo na parang walang nangyari kani-kanina lang. "Pagpasensyahan mo na si Simon. Mas bata siya sa'yo. Mas mabilis uminit ang ulo. Tatapatin na kita. Sumama ka sa amin sa magiging labanan. Kapalit ng 10 milyong piso." Pagtatapat ni gobernador. "Sino bang magiging kalaban?" "Si Lola Chedeng." "Si Lola Chedeng ang kalaban? Tapos 10 milyon lang? Doblehin mo." "Sige, 20 milyong piso." Nagkasundo ang dalawang panig sa halagang ibibigay ni gobernador, kapalit ng pagpanig sa kanila ng berdugo. Ang tanging naging kondisyon lang ng berdugo ay gawin ng magiging labanan 2 linggo matapos ang araw na yon. Iyon kasi ang panahon ng pagpasok ng tag-ulan, oras na mabasa ng ulan ng lupa. Kung saan tatapak ang berdugo ay masisiguro ang kanilang tagumpay sa mangyayaring labanan. Agad naman yung sinang-ayunan ng gobernador. Mas maigi nang makasiguro kesa naman malagay sila sa alanganin kapag minadali ang mga bagay-bagay. Nilisan ni gobernador at ni Simon ang probinsyang yun, sakay ng magarang sasakyan. Habang nasa biyahe, ay binasag ni Simon ang katahimikan. "Gob, sigurado ba kayong 20 milyon ang ikakaloob natin sa berdugo?" Seryosong tanong nito. Mahahalata sa tinig ang pagkadismaya sa naging desisyon ng gobernador. "Pagkatapos nating magamit ang berdugo at mapatay si Lola Chedeng, maaari mo na siyang paslangin sa anumang paraang gusto mo." Malakas na tawa ng gobernador. Doon lang napawi ang pagkadismaya ni Simon. Napalitan ng ngiti ang pagkakasimangot ng mukha nito at unti-unting nakihalakhak kasama ng gobernador.